Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon ngayon ng mga pahayag ni Ted Filon sa kanyang programa. Ano na, punong-puno na ng salop itong si Mr. Ted Filon. Ramdam mo talaga yung kanyang nag-aalab na galit ba o pagkadismaya. Anong klaseng gobyerno ito ngayon? Talagang salamat at mayroon tayong Ted Filon na nagsasalita para sa nagsisilbing boses ng taong bayan. So, salamat Ted Filon. Pakinggan natin ang kanyang mga pahayag at yung reaction din ni Pinoy Views and Opinions, isa sa mga matatapang na vlogger na pumupuna sa administrasyong ito. Isang uri ng gobyernong tinatatakbo ng pinakawalang kakayahan, pinakawalang kwentang mga tao. Grabe! Pinakawalang kakayahan na, pinakawalang kwenta pa. Sa bagay mga kababayan, mukhang may punto si Ted Filon dahil sinabi na rin yan ni VP Sara Duterte para daw tayong bansang walang pinuno mga kababayan, walang number one. Yung presidente dahil hindi marunong maging presidente. In short, tama nga si Ted Filon, walang kwenta. Ang nagpapatakbo sa ating bansa. Ano sa palagay niyo? Correct. Klase, Agree. anong uri ng gobyerno meron tayo ngayon Gobyerno ngagnag. sa Pilipinas? Kleptocracy. Grabe ang term mga kababayan, no? Kleptocracy. Di ba kung may kleptomaniac mga kababayan, yung magnanakaw, eto, kleptocracy. Naka-embed na sa ating gobyerno ang nakawan. Huwag kang magmalinis! Nagulang pa ako sa... So, klepto, from the word kleptomaniac, ibig sabihin yung pagnanakaw. So, yun po, napakatinding birada ni Ted Filon sa ano. Uri ng pamamalakad sa gobyerno ng mga taong lulong sa Palakpakan. Di ba? Diyan mga kababayan, the House of Representatives. Nakasentory ang kleptocracy. korupsyon, Ayan pa, Yung magaling lang sa bunganga mga kababayan pero walang gawa. Puro ngawa, walang gawa. mga taong ginagamit ang posisyon sa gobyerno para Grabe palakpak niya sa ng zona ni BBM. Namula ang kanyang kamay mga kababayan ni Tulfo afterwards. Nagpamassage pa mga kababayan. Dahil masakit ang kamay sa kakapalakpak. magkamal ng yaman sa Magkamal ng kapinsalahan yaman. ng taong bayan. At expense of people's money. Kakristocracy. Puro kasi From the Greek word kakristo, meaning worst. worst. Kung man mas worst pa sa worst mga kababayan, eto na yon. The worst president ever, ha? And ang tingin natin, mas malala pa ito kay Pinoy Aquino mga kababayan Government Mas malala pa kaysa sa kanyang ama na ang diktador na si Marcos by the Sr. worst. Isang uri ng gobyernong tinatatakbo ng pinakawalang kakayahan, Weak leader. Correct si Sara Duterte, hindi marunong maging presidente. pinakawalang kwentang mga tao. Walang kwenta! Ano sa palagay niyo? Tama. Tama. Agree kami. Anong Nagtayo. klase? Anong uri ng gobyerno meron tayo Gobyernong bangag na mga kababayan. Wala na sa katinuan sa totoo lang. ngayon sa Pilipinas? Bayan, Bayan? mag-isip na po tayong mabuti. Hanggang isip na lang ba tayo? Walang gawa? Mahirap kasi mga kababayan. Systematic na ang, parang mafia na ang naging kalakaran ngayon mga kababayan. Hawak nila lahat Think about it. Think about it. Sinasabing may demokrasya sa Pilipinas sapagkat Inaabuso ang demokrasya mga kababayan. inihahat At eto naman ang kanilang ginagamit ngayon para mang-abuso sa kapangyarihan. May demokrasya daw Sila lang ang may din demokrasya. ang mga leader ng bansa sa pamamagitan ng umano'y malayang halalan. Malayang halalan pero ang pinaplano sa halalan mga kababayan, mag-release ng ayuda. Na ang sabi ni Bibi Sara, is a form of vote buying. May tatlong sa. Paano pa ba yan malayang halalan?
Parang binibili nyo na ang halalan. Ay ang gobyerno na dapat ay nagpapatupad ng tinaguriang check and balance o pagsiguro na walang umaabuso sa ehekutibo. Paano na yan? Check and balance? Ay, yung Senado sana mga kababayan ang mag-check and balance doon sa kababuyan na ginawa ng Congress. Ay, binigyan lang ng portion mga kababayan ng ayuda, ng budget na dadaan sa kanila. Pumayag na. Nawala ang mga prinsipyo ng mga animal. Legislatura at Judikatura. Sama-sama silang Ngayong pagpangag. Mayo 12, magiging malaya na naman ba ang ating halalan? Nakahanda na ang ayuda. What do you expect? Sana ngayong mga Pilipino, no? Alam natin, marami sa ating mabibigyan mga kababayan ng datong para iboto yung mga taong iyon. Pero tanggapin nyo na ang pera kung talagang kailangan nyo ng pera, ha? Kung hindi nyo kailangan, tanggapin nyo pa rin. Kayo na lang ang mamigay sa iba. Ibigay nyo na sa mga nangangailangan. Pero huwag kayong magpapagamit. Huwag kayong magpapauto. So, ayun, demokrasya nga dahil may eleksyon. Kaya lang, problema sa atin, mga voters natin is kulang pa sa maturity. Ang simula ng corruption ay nandyan sa eleksyon. Dahil may mga botante pa tayo na hindi iniisip ang kapakanan ng bayan. Ang iniisip lang yung makuha ngayon na ilang daang piso. Makaabot ng 1,000. Tatanggapin yun at bubutuhan na lang kung sino yung nagbigay sa kanilang salapi. Doon na po nagsisimula na nagkakaroon ng ganitong klaseng gobyerno. Kaya hindi rin natin ang simula talaga sa pagbabago is dyan sa halalan. Sana magising na ang mas nakakaraming botante na huwag ibenta ang kanilang boto. Para ang manalo, yun lang may kakayahang mamuno, may puso, may malasakit para unahin ang taong bayan, ihuli ang sarili. Ang nangyayari ngayon, nauuna ang sarili bago ang taong bayan. Okay. So, again, mga kaibigan, pasalamatan ko kayo sa inyong panonood sa ating mga videos. Nakakatulong po tayo sa nangangailangang katutubong talaandig sa Bukidnon. Okay. So, ang ating mga proyekto is pabahay at saka livelihood program. We are not just giving them fish, but teaching them how to fish. Ito, nagpapatanim tayo ngayon ng lakatan. Nakatulong po kayo dito. Salamat sa mga hindi nag-i-skip ng ads. At sana ipagpatuloy nyo ang suporta sa ating channel. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang saging nga nauna nga dagko nagyod nindot na og tubo. Murag kuan na gyud na. Goon sa man kadiya manoy? Abuno. Kinsa man niya nga saging? Ako, Rino. Si Drino. Ay nindot na kaayo imong saging. Goon sa man kadiya? Abuno ko. Gabuno ka. Oo. Ay sa pila man ikapunuan ang imong saging nga naadiri nga nauna? Ano Kaning nauna nga dagko. Pinapulo. Kapinapulo ang dagko na. Oo. Ay, so nindot yun siyang tubo, oh. Mga dagko na gyud. Pila ka bulan nga maka-harvest ka aning kwan? Gikan karon nga makabunga na ni siya. Ang kining nauna nga imong saging nga dagko na. Ambot lang yan eh. Mga direragin ni ka tuig. Inira Oo. nga mga tuig. Yan nag-unod ani. Sa imong bana-bana. Pila ka bulan? Adi na natin ngay makakuang kay bago ang patanan ng saging. So, Oo. di nato bembal ano kanusgin mangunod. Oo, so sumusurprise ra kapag pangunod. Oo. Oo, kana mga dagko man kaayo, oh. Nindot man imong saging. Pila Ug tanan tubo. ng imong natanom nga kuan sa saging? Sinto tinta. Sinto si tinta. Oo. Sinto si Dinhi nga tinta. area mo ni imong pinakauna nga area din pinakauna eh. ni, pinakauna Napulo ni ni dinhi nga nga. area. Oo. So napa kay ikaduha nga area. Oh, kaduha ang dito sa pikas na adayon.
Na dahil ikatulo. Ay na, sige. Balhin ta dito. Diba? Oh, sige. Ikatulo ni. Muna ni ang ikadua ni mga tanom nga saging sidrino. Oh, mo na. Oh, mga dagko naman di ay nindot og tubo siya. Muna ni siya. Nindot siya og tubo. Oh. Ang dagan-dagan man dai ni sidrino ba? Ang diri. Tanawa nga nindot na kayo ba? Dili na gyud makaani alkansi sidrino sige nimo trabaho diri nga pagpananom og saging magkugi lang basta atimanon lang gyud. Ay naani gid ang mahitabo sa saging basta nga inlo kanang tambok. Nindot siya nga tan-awon no. Ang saging ni sidrino mo ni ang ikadua niya nga saging unya luag pod. Oh. Sa isa ka bulan sidrino kapila man ka magkuan? Kapila ka mag Abono. Sa isa ka bulan kapila ka mag-abono? Kapila man ka mag-abono sa isa ka bulan. Dua. Kaduha. Oh. So Ay. duha ka semana. Oh. Kada duha ka semana ka mag-abono. Oh. Ay tanawa tambok na kaayo. So nindot gyud karon nga sige ka nakabuno ka na kay tingulan man karon. Oh, maayo gid. Maayo yang tubo. Oh, tuyok man ni. Musuyop man. Oh, nindot kayo ang imong saging oh. Tanawa.